magsalita, Panginoon, kami matuto, Panginoon. God, dalayan namin, Lord, sa umaga po ito, Panginoon, na mag-bless namin yung puso, Panginoon. God, pagtulog namin, Lord, ang dapat, Lord, na mapuwisan niyo, Panginoon, magsamba, Panginoon, dalayan namin, Panginoon, handa niyo po kayo, mga puso, Panginoon. God, Lord, panatinin niyo po hamon ng aming puso, Panginoon, nagamin namin ang buo, yung mga salita, Panginoon. God, salamat po, Lord, sa lahat. Gusto kami, Lord, ng iba ng Espiritu, Panginoon, at paunahan kami sa mga Panginoon. Have your way po sa buhay na baksa, sa mga Panginoon. We do love, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Must be more than this.
sa iyong kabutihan sa uri ng Diyos. Thank you, Jesus. Mahal kita. pag-ibig, O Lord, God, noon pa man, Panginoon, ibig
na ang bawat isa sa amin, Panginoon. God, tunay nga, Panginoon. Lord, ang katapatan niyo, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. God, hindi namin deserve lahat ng ito, Panginoon. Hindi namin deserve, Panginoon, na God, tawagin tayong mga anak, Panginoon. Pero ginawa niyo lahat para sa amin, Panginoon, sa pag-ibig niyo, sa bawat isa sa amin, Panginoon. God, dalangin namin, Panginoon, na bilang yung mga anak, Panginoon. God, kami patuloy na magpupuri sa inyo, Panginoon. Patuloy na sasamba, Panginoon. Patuloy na aawit ng papuri sa inyo, Panginoon. God, hanggang sa makauwi kami, Panginoon, sa walang hanggan, kasama ka, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat. Salamat sa krus, Panginoon. Salamat sa dugo, Panginoon, na ibinuos para sa amin, Lord, para ugasan kami sa mga magkakasala, Panginoon. God, we thank you, Lord. We thank you so much, God. We love you, Lord. And we praise you, God. And we worship you. Jesus. Amen. Take some time po and show Charles some love. Say hi, hello, and good morning sa inyo pong lahat. So again po, magandang umaga. Hello? Medyo mahina yung mga boses Good morning po. Good morning. Good. Medyo may power na. So bago po tayo mag-umpisa, may few announcement po tayo. So unang announcement po is couples dinner. Sa Feb 14 po, Friday. 6 p.m. Available po tayo yung childcare ng mga toddlers. Kung meron po mga toddlers po, yung mga couples, welcome po silang dalhin sila and we have a childcare sa kanila po. And then meron po tayong sign-up sheet dun sa likod. Yung po mga dadalo o pupunta. Please, inaayanyahan ko po lahat ng mga magsing-iro. Couples, so married couples mag-sign up po doon sa likod so that we can alam po natin ilan po yung pupunta. And then Lunes po, bukas, we have a gathering here. So it's a potluck. Sinong po yung gustong pumunta bukas 6 p.m. tomorrow. So, dito po tayo gathering, kasama po natin si Pastor Jan, of course. Hello, Pastor. Nandiyan pa pala. Parang despedida kay Pastor Jan. So, yung gusto pong mag-hug at mag-kiss kay Pastor Jan, bukas ng 6 p.m. dito po. So, again, it's a potluck. Ano po yung kaya niyong dalhin? Wala man po kayong dalhin. It's okay. Just come and say goodbye kay Pastor Jan. Or just give him a side hug or a big hug or squeeze him. Ano po yung gusto nyo gawin sa kanya, maaari po yung gawin. So, and then men's prayer meeting, cancel po tayo bukas dahil dun sa event natin. And then we have Wednesday night service still and we have Sunday service. And then ladies, meron po yung prayer meeting but dun sa group chat na lang po daw ina-announce kung saan po yung available na lugar. So, I think Baguio yung prayer meeting. Kasi narinig ko sila nagpa-plan sila Baguio. So maybe Baguio yung prayer meeting. But again, it's to be announced po dun sa. So again, let's start ngayong umagang ito. So if you have your Bible, please turn to Galatians chapter 5, verse 1 to 6 po tayo ngayong umagang ito. So, ang title natin is Set Free to Live Free, Embracing the Grace of Christ. It's about buhay natin. So, tayo ay mga malaya na. So, mamuhay tayong malaya. Yakapin natin at tanggapin natin yung biyaya ng Diyos sa bawat buhay natin o yung kagandahang loob ng ating Panginoon sa buhay natin. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you for your grace, your love, and mercy towards us.
Nawa ngayong umagang ito yung mapuri, masamba, Panginoon, at mataas yung pangalan, Panginoon. And before, Lord, kami who stand here, Panginoon, we pray na linisin mo yung bawat puso namin. Buksan mo yung puso namin, Panginoon. Tumimo yung bawat salita mo sa buhay namin. Hindi lang po ito pakinggan, pati sa pamumuhay namin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak. So thank you so much for giving us this opportunity and privilege to study your word, Panginoon, and to be encouraged by you guys. So thank you so much. We love you, we praise you. In Jesus' name, amen. So again, Galatians chapter 5, verse 1 to 6. Set free to live free and embracing the grace of Christ. So itong passage na to ni Pablo, na sinulat niya, itong letter of the Galatians, o sa Galatians, highlights yung kalayaan, freedom ng mga mananampalataya through Jesus Christ. Diba? Yung Galatians. So Paul, nag-umpisa siya with a call, o tinatawag niya na tayo, o yung mga Galatians, na manindigan doon sa kalayaan at hindi na bumalik doon sa bondage ng legalism. Diba? Yung mga rules na sinasabi ng mga Judaizers, mga tinuturo ng mga ibang religion. But ito sa Galatians, yung mga Judaizers na tinuturo nila represented doon sa Mosaic Law, na in-address ni Paul yung issue dito na huwag na kayong bumalik doon sa legalism, huwag na kayong bumalik doon sa Mosaic Law, sabi niya. At Paul dito, in-address niya yung issue of circumcision, di ba? Like yung mga tinuro o pinag-aralan natin. Yung circumcision o pagtutuli, sinasabi ni Paul, hindi ito not as a physical act, sabi niya, but ito ay isang symbol of reliance of law for righteousness sa mga Judaizers. So Paul, in-emphasize niya that sa ating Panginoong Jesus, yung mga outward rituals ay walang value. Instead, yung tunay na nagmamatter o yung totoo at importante is yung pananampalataya natin that works through love. Sabi ni Pablo sa mga Galatians. At sa atin din, ngayong umagang ito. Itong mensahe na to ay napaka-powerful reminder of yung doon sa sufficiency ng ating Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, at yung transformative na kapangyarihan, power ng pananampalataya sa isang mananampalataya. So, ngayong umagang ito, Paul, sinabi niya in verse 1, in chapter 5, sabi niya, tayo ay pinalaya na ni Kristo. Magpakatatag kayo sa kalayaang ito at huwag na ninyong hayaan ang sino man na dalhin kayong muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag kayo ay nagpailalim sa pagtutuli, si Kristo ay walang pakinabang para sa inyo. Verse 3, muli akong nagpapatotoo sa bawat lalaking nasa ilalim ng pagtutuli. Siya ay may pananagutang tuparin ang buong kautusan. And verse 4, kung kayo ay pinapaging matuwid ng kautusan, kayo ay napahiwalay na kay Kristo. Nahulog na kayo mula sa biyaya. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, ayon sa pananampalataya, tayo ay may pananabik na naghihintay sa pag-asa ng katwiran. Ito ay sapagkat kay Kristo Jesus ang pagiging nasa pagtutuli at ang hindi pagiging nasa pagtutuli ay walang halaga. Subalit ang may kahalagahan ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So in New King James, he said, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the law, the whole law. You have become strange and estranged from Christ, who attempt to be justified by law. You have fallen from grace. For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith working through love, sabi ni Pablo. So, it was freedom that Christ set us free. Sinasabi ni Paul dito. So, tayo ay pinalaya na ni Kristo. Sabi niya, o pinalaya ni Kristo.
Magpakatatag kayo sa kalayaang ito at huwag ninyong hayaang ang sino man na dalhin kayong muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sabi ni Pablo sa mga Galatians. And the same thing sa atin ngayong umagang ito. Tayo ay malaya na doon sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Because of Jesus Christ. Diba? Sa karagdagan noon, tayo ay malaya na doon sa mga burdens of trying na sundin natin yung mga set of rules para lamang i-please natin ang Panginoon. Diba? Malaya na tayo dun sa mga rules and regulations. Yung mga burden na yon para i-please lang natin ang Diyos. Paul, dito, refer niya yung Mosaic law as a yoke. Diba? O isang pasanin, a heavy burden. Sabi niya, that walang sino man ang makakakarga nito. Diba? O anong tawag doon? Yung pasan. Diba? Walang sino man ang makakapasan ng burden na to o pasanin na ito dahil napakabigat. So, sinasabi ni Paul sa mga Galatians, kung babalik kayo doon sa legalism o pagka-legalistic doon sa Mosaic law, so sinasabi ni Paul sa mga Galatians na binabalik nyo yung sarili nyo under dito sa mabigat na pamatok na to, doon sa yoke na to, na kinuha na ng ating Panginoong Jesus pero pilit niyong kinukuha at dinadala at pinapasan. Sinasabi ni Paul sa mga Galatians. So, kung titignan at pagbabasihan natin itong pamatok na to sa panahon natin ngayon, itong pamatok na to, itong yoke na to, kung titignan natin sa panahon natin, is a religious, ito yung mga religious practices ngayon. Siyempre, doon sa panahon ni Paul at ng mga apostles, diba? Ito yung Mosaic law. Yung mga circumcision, yung mga law na binigay ni Moses at sa Old Testament. But kung titignan natin sa panahon natin ngayon, itong mga tinatawag na yoke ni Pablo o itong pasanin na to, it's more on religious practice. Ito yung mga moral behavior or yung mga performance na sinasabi ng mga religious na mga sect para i-earn natin yung approval ng Panginoon. So, kung titignan natin, ang isang malayang tao, kunwari, isa kang alipin noon. Diba? Isa tayong alipin noon. And then, sinabi ng master natin, malaya ka na. Sige, malaya ka na. Hindi ka na alipin ngayon. Pero, sasabihin mo, hindi, ayoko. Gusto ko pa rin maging alipin. Diba? Tama ba yun? Hindi, di ba? Pinalaya ka na, bakit ka pa babalik sa pagkaalipin? And then, kung isa kang may sakit, sabihin na natin meron tayong cancer, at sinabi ng doktor sa'yo o sa atin na cancer-free ka na. Hindi, Dok. Meron pa rin akong cancer. Di ba? Ganun yung sinasabi ni Paul, parang gusto mong bumalik doon kung saan ka na pinalaya na. Diba? Gusto mo pa rin pasandiin yung mabigat na yan na sa totoo lang ay pinalaya ka na ng Panginoon. Diba? Katulad din na sinasabi ng doktor sa'yo, cancer-free ka na. Wala ka ng sakit. Hindi, Dok. Gusto ko pa rin magkasakit. Diba? So, ito pa. Imagine natin ang isang preso. Diba? Isa tayong nabilanggo tayo. Sentensyahan tayo ng life sentence sa sukulan. Ano sukulan sa Tagalog? Kulungan. Yun, pasensya na. Kapampakan ako eh. Hindi, joke lang. So, sa kulungan. And then sabi ng warden sa'yo, malaya ka na. Tapos na yung life sentence mo. And then, binuksan na yung ano, di ba? Yung presinto. Linak mo, ayoko. Dito lang ako. Sabi mo, ayokong lumaya. Diba? So again, diba, again, kung titignan natin, kamangmangan yung ganung mga bagay na gagawin natin. Yun yung sinasabi ni Paul sa mga Galatians at sa atin ngayong umagang ito.
that kapag tinitrade natin yung kalayaan, yung grace na binigay sa atin ng Panginoon para doon sa tanikala ng legalismo. Diba? Na sinasabi natin, ititrade ko yung kalayaan ko para lang doon sa tanikala ng legalistic o legalismo sa panahon natin ngayon at sa panahon ni Pablo. So, going back doon sa law, returning doon sa mga rules ng Old Covenant, and then rejecting yung grace offered ng ating Panginoong Jesus doon sa New Covenant. Yun yung ginagawa ng mga Galatians at ginagawa din ng mga iba ngayon sa panahon natin. Hindi lang doon, but even ngayon, marami yung nire-reject yung grace ng Panginoon. At mas sinusunod nila yung mga law, di ba? Na ito yung dapat natin gawin para may please natin, may earn natin yung salvation natin. Ito yung dapat natin gawin para ma-please natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, kapag ginagawa natin yon, ibig sabihin, once again, we're taking responsibility para sa ating sariling kasalanan at not relying doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa cross na kinuha niya lahat, ni-remove niya lahat yung ating mga kasalanan, yung bigatin, yung burden na pasanin natin doon sa cross. Diba? Na sinasabi natin, Lord, kaya ko to, hindi kita kailangan. Parang ganun yung sinasabi ng mga Galatians, and even some of the people today. Diba na, hindi ko kailangan yung ginawa ng ating Panginoon. Kailangan ko lang ay maging mabuting tao. Sundin yung mga rules na ito para ako ay maligtas at mapunta sa langit. Diba? So, maraming sinasabi nilang Kristiyano ngayon na often focus dun sa rules rather than the relationship sa ating Panginoon. Na sinasabi nila na maging mabuting Kristiyano lang ako, and then magpasakop lang ako dun sa mga law at sundin ko lang yung mga certain practices, mapupunta na ako sa langit. Diba? Sometimes, ginagawa yon out of habit. Iba naman, it's because yung mga ibang tao, tinitingnan sila, ay, gagawin ko to, pupunta ako sa church kasi yung ibang tao tinitingnan ako. Diba? They're not doing it to the Lord. Such religion, yung mga religion na yun, yung mga ginagawa nating mga yun, ay minsan ay nakakapagod. Diba? Nakakapagod na gawin yung mga bagay niya. Again, don't go back, sabi nga ni Paul, doon kung saan na tayo pinalaya ng Panginoon. Huwag na natin kunin yung bigat na pasanin na yun. Kinuha na ng ating Panginoong Jesus. Hindi na natin kailangan pasanin pa dahil pinalaya niya tayo. Again, and Paul said na manindigan tayo to stand firm, sabi niya. So Paul, hinihikayat niya yung mga believers ng Galatians to resist anything that undermines yung freedom na pinurchase ng ating Panginoong Jesus. Yung ginawa niya doon sa krus. Huwag niyong baliwalain, sabi ni Paul, yung freedom na ibinigay sa inyo ng ating Panginoong Jesus. Huwag kayong bumalik doon sa law, sabi niya, doon sa mga legalistic way. You cannot earn salvation through good works. You cannot earn salvation by doing those things. So, as a Christian, ito yung requires sa atin. Requires discernment sa bawat buhay natin. Maging vigilance tayo. Maging firm tayo dun sa commitment sa gospel ng ating Panginoon. The gospel of grace of our Lord Jesus Christ. And then sabi niya, narito akong si Pablo ang nagsasabi sa iyo, kapag kayo ay nagpailalim sa pagtutuli, si Kristo ay walang kinabang para sa iyo. Sabi niya, if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. Sabi ni Paul. So, kung titignan mo itong verse na to, parang ini-indicate niya that yung circumcision ay mali. Diba? Kung babasahin mo yung verse na yon, yung verse lamang na yon, iisipin mo na mali pala yung magpatuloy. Diba? But, kung titignan natin base of the context of the whole book, kung titignan natin yung buong konteksto ng Galatians, kung babasahin natin yung buong Galatians, alam natin that si Pablo is arguing against relying on the law. Na sinasabi niya na huwag kayong mag-rely dun sa law.
Hindi yan ang makakapagligtas sa inyo. Hindi niya sinasabi dito na mali yung pagtutuli. Sinasabi niya na mali yung magtiwala kayo dun sa law, na dun kayo maliligtas. Dahil yung mga Galatians ay nag-umpisa na magtiwala dun sa Old Testament law. And yung circumcision, yun yung simbolo nila na kapag nagpatuli ka, maliligtas ka. Pag nagpatuli ka, magiging Hudyo ka at maliligtas ka. So, tinatanggap nila yung pagtutuli o yung circumcision na may kaisipan that itong gagawin namin ito, somehow, ito yung makakapagligtas sa amin. Diba? Yun yung thinking ng mga Galatians. Tinatanggap nila yun na, kapag nagpatuli ako, maliligtas ako. Hindi po, di ba? Like I said, pinag-aralan na natin ang Galatians. Nasa chapter 5 na tayo ng Galatians. At paulit-ulit na sinabi ni Pablo sa mga Galatians, hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa natin. Hindi tayo maliligtas kung sasabihin natin, mabuti naman akong tao. Hindi tayo maliligtas, sabihin natin, tuli ako, maliligtas ako. Diba? Again, circumcision cannot be save anyone, but through faith in Jesus Christ can save us. Diba? And sabi niya, Christ will be of no advantage, sabi ni Pablo. So kung magtitiwala tayo on works para sa justification natin, nire-reject natin yung sufficiency ng ating Panginoong Jesus, yung sacrifice niya doon sa cross. It is, if we're sinasabi natin na Jesus, yung ginawa mo ay hindi sapat. Diba? Kailangan kong gawin ito sa sarili kong kalakasan, on my own effort, para ako maligtas. So, ang mga Galatians, ito yung mentality nila, ito yung nasa isip nila. Paul, sinabi ni Pablo sa mga Galatians that they should not even get circumcised. Diba? Doon sa pinag-aralan natin sa Galatians na kahit di man kayo magpatuli, maliligtas kayo. Ito yung same logic na ginamit niya nung nirefuse niya doon sa una pa lamang ng Galatians na sinabi niya hindi magpapatuli o magpapacircumcise. Sino? Si Titus. Diba? Sabi niya, hindi magpapatuli si Titus doon sa beginning of Galatians. So ano yung lesson sa ating lahat dito ngayong umagang ito? For this, na lahat ng mabubuting mga ginagawa natin, which is done out of motivation para lamang i-earn natin yung salvation natin or merit favor para sa Diyos, then become a sin and not a good deed. Kapag sinasabi natin na gagawa ko ng mabuting gawain, gagawin ko to kasi gusto kong maka-earn favor sa Panginoon. Gusto kong maligtas. And then yung motivation mo, yun, na kasi gagawin ko itong mabuting gawain na to dahil kapag ginawa ko to, maliligtas ako. And then, it becomes a sin. Kasalanan and not a good deed. Ang isang mabuting gawain para ito ay maging mabuti sa paningin ng Panginoon, yung action must be right. Dapat yung ginagawa natin, yung motivation natin ay tama. Yung motivation natin must be right before God. If either one ay mali, then it's a sin. Diba? Dapat yung motivation natin sa paggawa ng mabuti, not to earn salvation, not to earn God's favor. Sabi ni Isaiah 64:6, but we are all like unclean things, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Sabi niya. So, papaano ang isang mabuting gawa, righteous act, ay magiging marumi? Filthy, sabi niya, filthy garment. Often, yung rason is yung motivation ay mali. It's faulty.
Sabi nga, tignan nyo yung mga Pharisee. Isang example na lamang po yung mga Pharisees. Di ba? Itong mga Pariseo ay mahilig silang magbigay. They love to give. Di ba? But, lalakad sila doon sa harapan, maglalagay sila ng maraming pera, bulto ng pera doon sa harapan. Then, drawing attention sa kanilang sarili, na parang sinasabi nila, tignan nyo ako, nagbibigay ako ng maraming pera. Diba? Ginagawa nila yon in order to gain respect sa tao. Anong sinabi ni Jesus in Matthew 6:2? Sabi niya, Jesus said that they have their reward in full. Dahil dun sa kanilang mga ginagawa. So, the same thing sa mga Galatians. Kinukonsider nila yung circumcision for all the wrong reasons. Sa mga maling dahilan at bagay. It was prideful. So, that they could declare, para ma-declare lang nila, sila ay worthy of God at superior sila sa iba. Dahil sila ay circumcised. Dahil sila ay tuli. Diba? The same thing ngayong panahon na to. Na yung ibang mga sinasabi nilang Kristiyano, because they follow the law of Moses. They follow the rules. Diba? Sinasabi nila na mas holy kami sa inyo. Diba? Because they wear this. Ito yung sinusuot nila kapag nag-church sila. Yung buhok nila, ganito yung ayos nila. Yung damit nila, ganito yung ayos nila. Sinasabi nila na mas holy kami sa inyo kasi sinusunod namin kung ano yung sinasabi ng Mosaic Law. Sinusunod namin yung Old Testament. Diba? But again, dito, sinasabi ni Paul, it doesn't matter. Diba? What matters is what your heart. What matters is your faith in God and what Jesus did doon sa cross. So, ano yung application sa atin? Maging mindful tayo sa ating mga motivation bilang isang Kristiyano. Bakit tayo pumupunta sa church every Sunday? Tanungin natin yung sarili natin. Dahil ba Sunday kaya tayo pumupunta? Or dahil yung mga tao titingnan tayo na malalaman ni Pastor Arnold o ni Kuya Arnold na wala ako, so pupunta ako ng Sunday. Di ba? Or ito yung simple na application sa ating lahat. That every Sunday, bago tayo pumunta sa church, magdasal tayo. Ask God na tulungan tayo na i-worship Him in spirit at sa katotohanan. Ask Him na i-enlighten niya tayo, na buksan niya yung mga mata natin sa kasalanan. Ask God na bigyan niya tayo ng kalakasan na to obey kung ano yung natututunan natin sa Kanyang salita. Ask Him na opportunity para mag-reach out sa iba. Ito yung simple na panalangin na makakatulong sa atin na magkaroon ng right attitude before God. And then, sabi niya, is salvation by work or grace? Mga ibang religion sa buong mundo, o mga ilang religion, teaches people o tinuturo nila sa mga tao na kailangan mong magtiwala sa iyong mga mabubuting gawa. But yung ating pananampalataya ay iba. Our faith is different. Sabi niya in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Malinaw, di po ba? That in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, but for by grace you have been saved through faith. Walang works doon na sinabi. And that not of yourselves. It is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos sa ating lahat, lest anyone should boast. Again, yung salvation ay regalo ng Diyos sa ating lahat. Yung kagandaang loob ng ating Panginoon na something we don't deserve, na hindi natin deserve ito. If we try, kung itatry natin to earn it, hindi natin ito makukuha.
We can't have it. We can only have grace. Magkakaroon lang tayo ng kagandahang loob ng Diyos by accepting God's offer of it sa buhay natin as a free gift. Regalo sa buhay natin. So, sinabi ni Paul, you are severed from Christ. You have fallen away from grace. Sabi niya sa mga Galatians. Yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus is offered doon sa mga tao na pupunta sa Kanya at luluhod at sasabihin sa Kanya, Lord, kailangan kita. Hindi ito para doon sa mga tao na iniisip nila, kaya ko to, kaya kong maligtas kahit hindi ako lumubod sa Diyos. So, we either maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang ginawa, o maniwala tayo sa ating mga sarili. Dalawa lang yun. Diba? Either we believe in ourselves or we believe in Christ and what He has done doon sa krus. Merong rason bakit sinabi ng ating Panginoon that sabi niya in Matthew 19:24, Jesus said, "It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Sabi ng ating Panginoon. Some mga iilan na mga yayaman ay nagtitiwala sa kanilang mga sarili. Diba? Therefore, sabi nga ng ating Panginoon na napakahirap para sa kanila na magpakumbaba at sabihin na kailangan kita, Jesus. Diba? Hindi naman lahat, but some of them. Some of, yung mga talagang mayayaman na tao na ang hirap nilang magpakumbaba at sabihin na kailangan nila ng ating Panginoon Jesus. And then sabi niya, falling away from grace. So, some people na they try to go outside dun sa sphere ng grace. Na tinatry nila to achieve yung righteousness sa kanilang sariling kakayanan. Diba? Na yung biyaya o yung kagandahang loob ng ating Panginoon, kung ito ay nasa below, yung mga ibang tao, they try to go out of that sphere. Na ako, gusto ko maging matuwid ako kahit na hindi ko tinatanggap yung biyaya ng Diyos. So yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya kong mailigtas ang sarili ko. Diba? They try to go out of the sphere of grace. Trying na i-achieve nila yung righteousness on their own. And then, ano ba yung modern day legalism? Like I said kanina, legalism might not yung involve yung circumcision ngayon, di ba? Hindi na natin makikita sa mga churches na siguro some, but hindi mo na makikita na sasabihin niya sa mga congregation niya na lahat dapat ng lalaki magpatuli kung hindi kayo maliligtas. No, hindi na natin maririnig yun ngayon or some of the churches. But yung modern day legalism ngayon ay pinapakita in many different ways. Ngayon, sinasabi nila, believing God na naniniwala dapat tayo na mahal tayo ng Diyos kapag tayo ay gumagawa ng mabubuting bagay. Kapag tayo ay nagpe-perform ng maganda, mahal tayo ng Diyos. Or huhusgahan natin yung mga iba dahil, like I said, hindi sila sumusunod dun sa law ni Moses. Dun sa sinasabi ng Old Testament ng mga law. So, mas higit tayo sa kanila dahil tayo sinusunod natin itong mga ito. And then, pangatlo, they are relying dun sa mga religious rituals for a sense na dun sa spiritual security nila na kapag ginawa natin itong mga religious na bagay na ito, tatanggapin tayo ng Diyos sa langit. So, isipin natin yung legalism o yung legalism para itong hamster wheel. Alam mo yung hamster wheel, yung kapag yung isang parang daga, sabihin na natin daga, huwag na ng hamster. Meron siyang bilog sa kulungan niya. And then, papupunta siya doon, tatakbo siya, pero doon lang siya sa baba. Di ba? Mapapagod siya, hindi niya maaakyat yung taas. Kahit anong gawin niyang takbo doon sa bilog na yun.
No matter how hard na itry niya na tumakbo doon, kahit lumabas na yung dila niya, hindi siya makaakyat doon sa taas. Legalism is the same thing. Nakakapagod and fruitless. While yung grace ng ating Panginoon allows us to rest in Christ's finished work. Di ba? Kung babalik tayo dun sa mga legalistic way, dun sa rules and regulation in the Old Testament, para tayong hamster dun sa kulungan. Kahit anong gawin natin, we cannot please God. Di ba? Hindi natin magagawa. Dahil yun yung sinasabi nga na yun yung standard ng Diyos na hindi natin kaya abutin kahit kailanman. But if we try, we allow yung grace ng ating Panginoon. We accept yung grace ng ating Panginoon sa buhay natin and rest in Christ's finished work. Yun yung dapat. Diba? And then, in verse 5, sabi niya, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, ayon sa pananampalataya, tayo ay may pananabik na naghihintay sa pag-asa ng katwiran. For though the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. So, faith versus works. Yung justification and sanctification, hindi ito ma-achieve ng mga human efforts. Ito ay ma-achieve lamang through faith at yung work of the Holy Spirit sa buhay natin. Yung banal na Espiritu, siya yung magbibigay kalakasan sa atin para tayo ay mamuhay ng matuwid. A godly life, replacing yung burden ng law sa buhay natin at papalitan niya doon ng kagalakan at relationship with God. Joy of relationship sa ating Panginoon. And hope of righteousness. Ito yung sinasabi ni Paul na full realization ng ating salvation at Christ's return. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. When tayo, we will be made perfect and fully united sa ating Panginoon. Yun yung hope natin of righteousness. That tayong lahat ay magiging matuwid kasama ang ating Panginoon. And active waiting. Ito yung importante bilang mga Kristiyano ngayon na nandito tayo sa mundong ito. That yung paghihintay natin for the hope of righteousness, hindi ito kailangan maging passive. Yung, naghihintay tayo na darating ang ating Panginoon. But huwag lang tayong nakatunganga na walang ginagawa na, Lord, kailan ka darating? And then wala naman tayong ginagawa. Hindi tayo namumuhay kung ano yung gusto ng Panginoon. Hindi natin sinusunod yung salita ng Panginoon. Hindi natin, yung relationship natin sa Panginoon, hindi natin inaasikaso. Then we are passive, waiting for righteousness. As a Christian, dapat tayo ay active. Spirit-filled of obedience. Pagsunod sa ating Panginoon. Yung ating pananampalataya, siya yung parang magiging kalakasan natin, gas natin. At hindi dapat yung mga ginagawa natin, hindi dapat ito maging obligasyon. But dapat ito ay lahat is willing heart na paglilingkod sa ating Panginoon. Imaginin natin ang isang farmer na nagtatanim ng mga buto. Hindi niya makontrol yung growth ng kanyang mga tinatanim. But kailangan niyang magtiwala dun sa process. At ano yung gagawin niya? Gagawin niya yung trabaho niya. Didiligan niya at aalagaan niya yung kanyang mga tinatanim. Di ba? Katulad din, we trust the Spirit to produce righteousness sa buhay natin as we walk by faith dito sa mundong ito. Di ba? Katulad ng isang farmer, he cannot control the growth, but kailangan niyang magtiwala doon sa proseso. It's the same thing. We need to trust the Holy Spirit para mag-produce ng katwiran sa buhay natin. Righteousness sa buhay natin as we walk by faith. Diba? Sa mundong ito. So, pangalagaan natin yung relationship natin sa Panginoon. I-cultivate natin yung relationship natin sa ating Panginoon, Jesus. With the Holy Spirit, through prayer. Paano? To read our Bibles, maging masunurin tayo,
obedience. Magtiwala tayo sa Kanya na siya yung magsusustain sa atin at magtatransform sa buhay natin. And then in verse 6, sabi niya, "For in Christ, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love." Sabi ni Paul. So, yung mga external practices, katulad ng pagtutuli, circumcision, sa panahon ni Pablo, or even sa religious na mga rituals ngayon na sinasabi ng mga ibang tao, ay wala silang kapangyarihan para iligtas tayong lahat. Ano yung pinakamahalaga? What matters is a transformed heart. A circumcised heart, sabi nga sa salita ng Panginoon. Di ba? A transformed heart, yun yung importante. Yun yung mahalaga. At pinakamalaga, ito ay nagde-demonstrate ng kanyang pananampalataya through acts of love. Na makikita sa kanyang buhay, sa ating buhay, yung ating pananampalataya na nagkasamang pagmamahal. Faith working through love, sabi ni Paul. Di ba? Ang totoong pananampalataya, like I said, is not passive. Hindi lang ito nakaupo at nakatunganga. Ito ay isang active at ito ay makikita sa buhay natin, sa ating pananampalataya. Nakikita ito yung pagmamahal para sa iba. Ang pagmamahal, ito ay ang fulfillment of the law. Sabi niya in Romans 13:10, di ba? Love does not no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sabi ni Pablo, di ba? And the evidence of a spirit-filled life kapag nakikita yung pagmamahal sa buhay natin. So, ang isang puno, di ba, ay makikilala siya sa kanyang bunga. Katulad ng mangga, malalaman mong mangga siya kasi may bunga siyang mangga. Tama po ba? At yung pagmamahal is the proof it produces. Faith is the tree. O yung pananampalataya natin, siya yung puno. At yung pagmamahal, yun ang bunga na pinuproduce ng isang Kristiyano. Without love, yung ating pananampalataya is empty. Tama po ba? Na yung ating pananampalataya ay walang kwenta. Anong sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 13 verse 2? "And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have not love, I am nothing." Sabi ni Paul, di ba? So, examine natin yung ating pananampalataya. Ito ba ay nagmamanifest sa aking buhay? Nakikita ba yung aking pananampalataya na may pagmamahal? O are we loving God and others? At ito ba yung nakikita? Na ipapakita at nakikita ba ito? Natin ito sa buhay natin? O napaparamdam ba natin ito? Tanungin natin yung bawat sarili natin. Kung hindi, ask the Holy Spirit to grow this fruit sa buhay natin. So, ito yung mga practical step for living in freedom. 4 step na pwede natin gawin. Una, stand firm in grace. I-resist natin yung temptation na magtiwala dun sa mga works for our righteousness. Pangalawa, magtiwala tayo sa banal na Espiritu. Develop natin yung spiritual discipline na i-connect natin yung ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, love in action. Paglingkuran natin ang iba selflessly. Forgive freely. And umuhay tayo ng may compassion sa bawat isa.
Pangapat, i-guard natin yung sarili natin in legalism. I-identify natin at i-reject natin yung mga attitude or yung mga practices na nagpa-prioritize ng rules over relationship. So, yung conclusion natin ngayong umagang ito, yung mensahe ni Paul sa Galatians ay call for freedom. Na ito yung kalayaan, sinasabi ni Paul sa mga Galatians, na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Huwag yung kalikuran, huwag yung iwan. It's the same thing sa atin. Ito yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating talikuran at iwan. Yakapin natin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Freedom from legalism, freedom from the guilt of sin, and freedom na tayo to live a life of faith na may kapangyarihan o kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu at ini-express natin sa pagmamahal. So, ang tanong sa ating lahat as we finish yung ating sermon ngayong umaga ito, yung gustong iparating sa atin ng Panginoon, na ito yung katanungan sa ating lahat. Are we living in the freedom Christ purchased for us? Namumuhay ba tayo doon sa kalayaan na sinacrifice, binili na ng ating Panginoon para sa atin? Or are we still trying na i-earn what has already been given sa atin? Ito lang yung sinasabi ni Pablo sa ating lahat at ng ating Panginoon. Let us rest in Christ. Finish work. Tapos na. Tinapos na ang ating Panginoon, Jesus. Doon tayo embrace that grace that God na binibigay niya sa atin. As a Christian, we need to walk in the Spirit. I-allow natin yung ating pananampalataya to overflow in love. Yun yung pinaka-importante. Diba? To rely on Jesus Christ because He's the one who can only save us. Hindi yung mabubuting gawa. And then, pangalawa, allow yung ating pananampalataya to overflow in love. That they can see Jesus in us. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito for your love and for your grace, for your message towards us, Lord. May you continue to mold us and shape us, Lord. You're the potter and we're the clay. Continue to mold us doon sa gusto mo, Panginoon. At Lord, without you, di po namin magagawa itong lahat ng mga bagay ito, Lord. We need you, Lord. Strengthen us. And Panginoon, na kami ay mag-rely, Panginoon, dun sa finished work na ginawa mo, Panginoon. Not the works, hindi dun sa mga mabuting gawa, Lord, na sinasabi, o mga religious works, Panginoon, but faith alone that save us, Lord. Yung pagtitiwala, paniniwala namin dun sa ginawa mo, dun sa cross, Panginoon, ang makakapagligtas sa amin. So thank you so much, Lord, for everything. Thank you for this day. May you continue to guide us and protect us, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So, read your Bible, say your prayers, and love one another. I love you all, guys. Let's stand and worship.